Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa po ako sa masusugid ninyong taga-subaybay sapagkat mahilig din po talaga akong makinig sa mga kwentong kababalaghan. Siya nga po pala, ako po si Sonia. Ang istoryang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ilang taon na pong nangyari. 16 na taong gulang pa lang po ako noon at ako'y nasa ika-4 na taon sa high school. Mahigpit na bilin sa akin ng aking mga magulang na huwag munang pumasok sa isang relasyon hanggat hindi ako nakapagtatapos ng kolehiyo. Magkasama pong nagtitinda ang nanay at tatay ko ng prutas sa palengke at may mga araw pong hindi nila nababawi ang puhunan. Sa kabila ng hirap ng aming buhay, Kuya Bari, pinagsisikapan po nilang ipasok ako sa isang pribadong paaralan upang matamo ko ang kalidad ng edukasyon. Nangako kasi akong hindi sila bibiguin at ani ko'y makakaasa silang hindi ko isusuko ang aking sarili sa isang lalaki hanggat hindi ko pa sila nabibigyan ng magandang buhay. Malaki ang tiwala sa akin ni nanay at tatay at ayaw ko pong sirain iyon. Subalit sadyang pilyo ata ang tadhana at napili pang paglaruan ang aking puso. Sinubukang manligaw sa akin ng noong kaklase ko pong si Jaime. Sa unang pagkakataon ay hindi ko ito pinagbigyan at ang paliwanag ko'y nangako kasi ako sa aking mga magulang na wala akong ibang pagtutuunan ng aking atensyon kung hindi ang aking pag-aaral lamang. Ngunit Kuya Bari, hindi po tumigil si Jaime sa pangungulit sa akin. Binibigyan niya po ako ng mga bulaklak, tsokolate at susulatan ako nito ng mga tula na siyang lalong nagpabihag po sa akin. Pilit ko mang itanggi ang aking nararamdaman para sa porsigidong binata, hindi ko pa rin maikaila na unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Pinag-isipan ko pong mabuti ang tungkol sa usapan namin ni nanay at tatay. Natitiyak ko noon na kanilang ikadidismaya talaga kung sakaling malaman nila ang tungkol kay Jaime. Ngunit dahil nga po isa lamang akong dalagitan noon na madaling matukso, hindi ko na po nakayanang labanan pa ang lukso ng aking damdamin. Sa madalit salita, sinagot ko po si Jaime at iningatan naming manatiling isang lihim ang aming relasyon. Tumagal ang ilang buwan mula noong naging magnobyo't nobya kami. Nagtagumpay naman po kaming panatilihing pribado ang aming pagmamahalan. Ngunit ganun pa man, siniguro kong hindi ko napapabayaan ang aking pag-aaral upang hindi ko mabigo ang aking mga magulang. Dahil hindi naman po gaanong kalayuan ang pinapasukan kong eskwelahan mula sa bahay namin, nilalakad ko po ito para hindi na ako mamasahe pa at nang sa ganoon ay makatipid ako sa pera. 20 minutos lamang naman po kung susumahin ang gugugulin ko sa paglalakad bago makarating sa eskwelahan. Sa tuwing pumapasok po ako, madadaanan ko ang isang abandonadong bungalow na ilang metro lang ang layo sa aming tahanan. Hindi ko alam kung sino ang dating nagmamay-ari ng bahay dahil ni isang boses ay wala akong nakitang taong tumuloy sa loob nun. Wala rin po itong katabing mga bahay. Ang dinig ko pong sabi ng mga bata rito sa baryo, ito raw ay pinamumugaran ng mga aswang. Mga aswang, isang uri ng nilalang na may likas na kasamaan.
Kung ilalarawan ng iba'y ito raw ay isang halimaw na kumakain ng tao, lalong-lalo na sa mga sanggol na sariwa mula pa sa sinapupunan ng kanilang ina. Sa umaga raw ay ito'y nag-aanyong tao at sa sandaling magkubli ang araw sa ulap kasabay ng pagdilim ng langit, ito'y magbabagong anyo bilang aswang. Hay nako, puro kasinungalingan naman ito. Wika ko sa aking sarili pagkatapos basahin ang comics na naglalaman ng kwento patungkol sa mga aswang. Mayroon po kasing napadaang nagbebenta ng comics sa aming eskwelahan kaya't naengganyo po akong bumili. Naintriga ako noon sa isang comics na may larawan ng isang halimaw na may mahabang dila, itim na pakpak at matutulis na pangil, kaya't ito ang napili kong basahin. Hindi naman po talaga ako interesado sa mga kwentong aswang kuyabari. Gusto ko lamang ng pampalipas oras. Binayuot ko ang comics at itinapon ito paloob sa bakod noong abandonadong bungalow na nadadaanan ko araw-araw sa tuwing papasok ako sa aming eskwelahan. Wala naman po kasing naninirahan sa bahay nun kaya sigurado akong walang magagalit sa akin. Ngunit sa hindi ko inaasahan, isang babaeng may mahabang buhok na nakasuot ng puting bestida at kung tatansyahin ko po ay nasa mahigit 40 anyos na ang nagbukas ng kinakalawang na tarangkahang nagsisilbing proteksyon sa nasabing bahay. Sinong nagpahintulot sa iyong magtapon ng basura dito sa bahay, Neng? Tanong po sa akin ng babae at bakas po ang galit sa tono ng pananalita nito. Hindi naman ako diretsahang makatingin sa kanyang mga mata dahil binabalot po ako ng takot. Ang mga tuhod ko po noon ay nanginginig na at nais ko na lamang sanang lamunin na ako ng lupa o tumakbo, subalit napanghinaan na po ako ng aking katawan. Kakaiba ang aura na idinulot ng presensya nito na sa simpleng paglapit lamang ng agwat sa pagitan namin ay nagsitayuan kaagad ang aking mga balahibo. Hindi ko mawari kuyabari noon kung anong meron sa babaeng iyon, subalit iba ang aking pakiramdam. Ay, Alip, naku pasensya na po. Paghingi ko ng tawad habang ang aking mga tingin ay nanatiling nakatuon sa lupa. Hindi ko talaga siya magawang titigan ng mata sa mata dahil para bang may pumipigil sa akin. Hindi ito kumibo ng ilang segundo at maya-maya pa'y bumitaw ito ng isang tanong na gumulantang sa aking buong pagkatao. Ilang linggo na ang bata sa sinapupunan mo? Hindi ko po mawari kung papaanong nalaman niya ang tungkol sa aking pagbubuntis na tanging ako at ang nobyo ko lamang na si Jaime ang nakakaalam. Pinili naming isikreto ito dahil sigurado po akong malalagot lalo na kay tatay kapag nalaman nila ni nanay ang pagkakamaling nagawa ko. Natukso lamang po kami noon ni Jaime, dala ng kuryosidad at pagiging musmus. Hindi po ako buntis, Ali. Pagsisinungaling ko. Huwag mo nang itanggi dahil halata naman sa umbok ng tiyan mo. Nakangising tugon nito sa akin. Napakunot noo po ako noon sa sinambit ng babae. Imposibleng mahahalata ang pagdadalang tao ko base lamang sa umbok ng aking tiyan dahil 3 linggo pa lamang noon
ang ipinagbubuntis ko at hindi pa nagsisimulang lumobo ang aking tiyan. Ali, ano pong umbok po ang sinasabi niyo? Gayong 3 linggo pa lamang po naman ang ipinagbubuntis ko. Usisa ko at muling ngumisi ang Ali na animoy ng uuyam. Nagawa ko ring paaminin ka. Usal nito sa akin. Doon ko lamang napagtantong dinedepensahan ko ang aking sarili habang hindi namamalayang nahulog na pala ako sa bitag niya. Napakamot na lamang po ako ng ulo at walang ibang nagawa kung hindi aminin ang buong katotohanan. Nagpakilala po ang babae bilang Ninita. Siya raw ang anak ng dating may-ari ng inabandonang bungalo na matagal nang yumao. Maraming taon na umano ang lumipas simula noong huli niyang bisitahin ang bahay. Doon na raw muna siya maninirahan dahil masarap daw ang simoy ng hangin sa probinsya at sawang-sawa na siya umano sa mga polusyon sa Maynila. Wala rin daw siyang asawa at mga anak kaya't mag-isa lamang siya sa buhay. Dati rin umano siyang kumadrona kaya't madali niyang matukoy kung buntis ang isang babae. Nangako naman po siyang hindi niya ibubunyag ang aking lihim. Pagkatapos ng aming maikling pagpapakilala sa isa't isa, dumiretso na po ako ng eskwelahan dahil kailangan kong maabutan ang unang asignatura. Naikwento ko po kay Jaime ang engkwentro namin kay Aling Ninita. Pinagalitan naman ako nito at pinayuhang wag na wag makikipag-usap sa kung sinong estranghero na basta ko na lamang nakilala. Wag din daw akong pasisigurong tunay na tao ang isang estrangherong nakakausap ko. Sa susunod daw na makasalubong ko ang aling iyon, titigan ko raw ito ng mabuti sa mata at suriin ang aking refleksyon mula sa balintataw nito. Dagdag pa niya, kapag ka daw patiwarik ang aking refleksyon, umakto lamang daw akong normal at sa susunod na dumaan ako sa bungalo ay magdala raw ako ng iba't ibang uri ng pangontra sa aswang tulad ng bawang, asin at ang pinakamahalagay rosaryo. Mayroong lumang pamahiin daw po kasing kapag ka daw patiwarik ang refleksyon mo sa mata ng isang tao, garantisadong ito raw ay isang aswang. Mayroon pa pong ibang paraan upang matukoy kung totoong tao nga ba daw ang isang nilalang tulad ng pagsilip dito sa pagitan ng iyong mga binti at kapag ka daw nakita mo raw itong nakapatiwarik, isa muli itong aswang. Kinilabutan naman ako dahil sa kanyang mga sinabi. Pag-uwi ko po sa bahay, naitanong ko sa aking mga magulang kung mayroon ba silang kilalang babaeng nagngangalang Ninita na anak umano ng dating nakatira doon nga sa abandonadong bungalo. Ah, si Ninita, tugon ni nanay habang inilalapag sa aming hapagkainan ang mangkok ng kanin at ulam naming isda para sa hapunan. Hindi ba't kilalang kumadrona yun dito dati, mahal? Usisa naman ni tatay kay nanay na naupo sa silyang nasa kanan ko. Lagi po kasi ako noong nakapagitna kina nanay at tatay kapag nagkakasalo-salo kaming kumain. Pinangunahan naman ni nanay ang pagdarasal bago namin ituloy ang aming pag-uusap-usap. Oo, si Ninita, yung anak ba ni Tatang Lorenzo?
Tumango-tango pa ako nang itinanong iyon ni nanay. Kahit papaano po, Kuya Bari, napanatag ang aking loob dahil kilala nila si Aling Nenita. Kung kaya't ang ibig sabihin, hindi lamang ito basta-basta nagpapanggap o nagbabalat kayo bilang tao. Saka mula nang yumao si Tatang Lorenzo dahil sa labis sa katandaan niya, hindi na iyon bumalik pa roon sa bungalo. Ang balita ko nga mula doon sa matalik niyang kaibigan, nagtatrabaho siya bilang nurse sa Hong Kong at mayroon na rin sarili itong pamilya roon. At wala na raw itong balak pang umuwi dito sa probinsya sapagkat ayaw niyang umanong maalala ang pagkawala ng tatay niya. Dagdag pa ni nanay. Nagulantang naman po ako sa impormasyong sinambit ni nanay. Ang sabi sa akin ni Aling Nenita, wala siyang asawa't anak at nanggaling siya sa Maynila. At kung wala na raw pala siyang balak na umuwi ng probinsya, ay sino po iyong ale na nakaengkwentro ko sa may abandonadong bungalo? Neng, bakit mo nga pala naitanong? Pag-uusisa naman ni tatay. Wala po. Narinig ko lang pong usap-usapan ng mga matatanda kanina. Pagsisinungaling ko sa kanila. Noong sumunod pong araw, napagpasyahan kong sundin ang payo ni Jaime. Ipinanalangin kong muli kong matatagpuan si Aling Nenita sa dating abandonadong bungalo upang isagawa ang aking pagsisiyasat. Bumili po ako ng kakanin para ibigay ito kay Aling Nenita nang sa ganoon ay mayroon akong dahilan upang makausap siya. Noong naroon ako sa harapan ng bahay, tinawag ko po si Aling Nenita. Hindi rin nagtagal ng ilang minuto bago nito binuksan ang tarangkahan. Nakasuot pa rin ito ng bestidang puti at pangsapin sa paa na gawa naman sa abaka. Itinanong nito ang sadya ko sa kanya at ang sabi ko'y may dinala akong puto bilang parang peace offering kumbaga para sa nagawa ko kahapon. Iniabot ko ang isang supot na puto at malugod niya naman itong tinanggap. Tinignan ako nito habang nagpapasalamat at doon ko po pinagsamantalahan ang pagkakataong suriin ang aking refleksyon mula sa balintataw ng kanyang mga mata. Agad akong nagpaalam sa ali at mabilis na naglakad palayo sa bungalo. Manginig-nginig pa ang aking mga tuhod at nagsisitayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Nagkamali ako sa aking hinala na normal na tao lamang si Aling Nenita. Siya ay isa palang aswang at ang katibayan ko ay ang patiwarik na refleksyon ko nang titigan ko po ito sa kanyang mga mata. Nang makarating po ako sa eskwelahan, agad kong ibinalita kay Jaime ang aking natuklasan. Binalot naman ito ng pangamba dahil daw baka puntiryahin ng aswang ang batang nasa sinapupunan ko. Dagdag pa nga po ni Jaime, Kuya Bari, kung sana lamang daw ay malaya siyang bantayan ako bawat segundo. Wala naman po kaming balak na ipalaglag ang bata dahil naniniwala kaming iyon ay isang halimbawa ng imoralidad at ayaw na naming madagdagan pa ang aming pagkakasala nang nakipagtali kami sa isa't isa kahit wala pang basbas ng simbahan. Nag-iipon pa lang po kami noon ng tapang upang sabihin ang lihim namin sa aming mga magulang. Buong araw akong binagabag ng natuklasan ko
tungkol kay Aling Nenita. Hindi ako makatulog sa gabi. Pilitin ko mang mahulog sa isang mahimbing na pagkatulog, pinipigilan naman ako ng aking pangangamba. Dumagdag pa ang maiingay na alulong ng mga aso, kung kaya't nagising si tatay at nagmasid sa labas sa pamamagitan ng pagsilip sa may bintana ng aming silid. Magkakasama po kami sa iisang kwarto dahil hindi po gaanong kalakihan ang bahay namin, Kuya Bari. Nasa lapag po ako noon natutulog at ang nanay at tatay ko naman ay nasa isang katre. Sino na naman kaya ang nagdadalang tao sa mga kapitbahay natin? Ay, napakalakas na naman ng pag-alulong ng mga aso. Usal ni tatay. Si nanay naman ay mahimbing nang natutulog. Natanong ko naman kay tatay kung anong kinalaman ng alulong ng aso sa pagbubuntis ng isang tao. Ang tugon niya'y kapag ka daw malakas ang alulong ng mga aso, isa raw itong pahiwatig na merong aswang na paggala-gala sa malapit lamang upang mapunteriya ang buntis. Kinabahan naman ako dahil sa winika sa akin ng aking ama. Bigla kong hinawakan ang aking tiyan at hinimas-himas ito. Pinagdarasal ko na lamang ang kaligtasan ng aking anak. Puno man ng pangamba, pinilit ko pa ring pumasok ng eskwelahan kahit pa madadaanan ko ang pinamumugaran ng aswang na nagpapanggap bilang si Aling Nenita. Palihim po akong kumuha ng asin at bawang mula sa aming kusina at isinilit iyon sa bag. Hindi ko rin nakakaligtaang magdala ng rosaryo. Magmula naman po noong nakagawian ko na po ito, hindi na po muling nagpakita sa akin si Aling Nenita o ang aswang. Naglalagay din po ako ng mga ganitong uri ng pangontra sa aswang sa ilalim ng aking unan sa tuwing gabi, kaya't nawala ang malalakas na pag-alulong ng mga aso. Lumipas ang ilang linggo, nagsimula po ang aking mayat-mayang pagsusuka. Naging pihikan na rin po ako sa mga pagkain at ang ilan sa mga paborito ko'y hindi ko na kayang amuyin. Napansin iyon ni nanay at tatay. Ang sabi nila'y nakapagtataka raw iyon kung para lang sa isang may lagnat. Napayuko na lamang po ako, Kuya Bari, ng aking ulo at hindi ko na noon napigilan ang umiyak. Kasabay nun ang pagluhod ko sa lupa at paghingi ng tawad kina nanay at tatay. Wala akong nagawa. Inamin ko po ang tungkol sa aking pagbubuntis sa anak namin ni Jaime. Inasahan ko na po ang magiging reaksyon nila at hindi nga po ako nagkamali. Labis-labis ang kanilang galit na dumating sa puntong pinagbuhatan ako ni tatay ng kamay at pipigilan naman ito ni nanay dahil nga'y baka mapaano raw ang bata sa loob ng aking sinapupunan. Gayunpaman, mababakas pa rin ang matinding galit at pagkadismaya sa akin ni nanay. Halos itakwil na nila ako, ngunit nang mapagod sila sa pagpapahayag ng kanilang pagkadismaya, ang sabi nila sa akin ay dalhin ko raw si Jaime sa bahay kasama ang mga magulang nito. Hindi nga nagtagal, pinapunta ko si Jaime sa bahay at ang kanyang mga magulang na noong mga panahong ding iyon ay hindi rin makapaniwala sa aming revelasyon ng kanilang anak. Nag-usap-usap ang parehong mga magulang namin ni Jaime at nagpasya sa magiging sistema ng aming pagsasama at pagpapalaki
sa aming magiging anak. Sa kabutihang palad naman, Kuya Bari, hindi naman subagi sa isip nila ang ipalaglag ang bata. Si Jaime ay magsisikap daw na makahanap ng part-time job habang nag-aaral, at ako na may nangakong ipagpapatuloy ko ang aking pag-aaral kapag nagkaroon ng oportunidad. Kinalaunan ay walang nagawa sina nanay at tatay kung hindi ang tanggapin ang sinapit ko. Ganon din naman ang ginawa ng mga magulang ni Jaime. Ipinagawa kami ng aming mga magulang ng isang maliit na kubo na nakatayo sa tabi lamang ng aming bahay. Hanggang sa sumapit na ang araw ng aking kapanganakan. 6:00 noon ng gabi at nagdadadaing na ako dahil sa sobrang sakit, habang ang nobyo ko naman pong si Jaime noon ay hindi pa umuuwi galing trabaho dahil madalas pong uwi nito'y 7:00 na ng gabi. Sa kadahilanang pumapasok po kasi ito bilang isang panadero sa isang pagawaan ng tinapay sa kabilang baryo. Kung kaya't ang tanging naging katuwang ko na lamang noon ay ang aking mga magulang. Ang sabi naman ni tatay ay maghintay raw muna ako dahil tutunguhin niya muna ang kumadronang si Aling Pasing na hindi naman masyadong kalayuan mula sa bahay namin. Si nanay naman po ay katawagan si Jaime sa telepono para ibalita ang aking sitwasyon habang mahigpit na nakahawak sa aking mga kamay upang hindi ako panghinaan. Ang tugon naman daw po ni Jaime ay sisikapin niyang makauwi kaagad. Hindi pa lumipas ang 5 minuto'y nakita ko na agad si tatay sa pintuan. Nakapagtataka dahil nasa 10 minuto kung susumahin po ang oras na gugugulin sa pagpunta kay Aling Pasing at pagbalik sa bahay namin. Lumapit nga po si Aling Pasing at sinimulang ipasok ang kamay sa pagitan ng aking mga hita na tinatakpan ng isang manipis na kumot. Walang ekspresyon ang mukha ni Aling Pasing at hindi ko mawari kung bakit iba ang aking pakiramdam. Nanlalamig ako sa presensya niya, ngunit ipinagsawalang bahala ko na lamang ito. Habang naghihinagpis pa rin dahil sa matinding sakit, nasaksihan kong palihim ng ngumisi si Aling Pasing habang patuloy sa kanyang ginagawa. Napakunot ang aking noo. Biglang bumilis po ang tibok ng puso ko dahil tila pamilyar ang mga pagngising-ngising ganoon. Nag-umpisa na rin ang malalakas na pag-alulong ng mga aso na isang senyales na may aswang sa paligid hanggang sa sumulpot si Jaime sa pintuan kasama si Aling Pasing. Ang tunay na si Aling Pasing. Napabalikwas silang lahat at ilang beses na pinagbalingan ng tingin ang dalawang Aling Pasing. Dali-daling kumuha ng asin si Jaime at ibinudbud ito sa lupa upang tukuyin sa dalawa kung sino talaga ang tunay na Aling Pasing. Si tatay naman ay agad na kinuha ang kanyang itak. Hindi nagtagal. Biglang nagbago ang hugis ng naunang kumadronang tumungo sa bahay na parang isang lobo. May matatalas na pangil, kulay dugong mga mata at matutulis na kuko. Gamit ang itak, agad na sinalakay ni na tatay at Jaime ang aswang na ito, samantalang si nanay naman ay hawak-hawak ang rosaryo at nagdarasal. Si Aling Pasing na ang tunay na Aling Pasing sa kabila ng kanyang takot ay lumapit sa akin at tinulungan ako sa aking panganganak.
na puno ng sigawan sa loob ng aming bahay. Si Jaime at ang tatay ko ay patuloy pa rin ang pakikipaglaban sa nilalang. Naging mapalasik ang aswang at mabilis ang kanyang pagkilos. Ngunit sa kasamaang palad, nabigo sila tatay at Jaime na puksain ang aswang dahil mabilis itong nakatakas. Ligtas namang pong nailabas ng kumadrona ang aking anak. Napabuntong hininga kaming lahat nang matapos ang kasindak-sindak na pangyayari. Ipinaliwanag ni tatay na nakasalubong daw niya umano ang aswang na nagpanggap bilang si Aling Pasing, kaya't agad-agad naman niya itong isinama sa aming bahay. Wala siyang kaalam-alam na aswang pala ang kanyang kasama. Ang pagsasalaysay naman ni Jaime matapos umanong marinig mula kay nanay ang balitang manganganak na ako. Agad siyang nagpaalam sa kanyang amo upang makauwi ng maaga at dumaan na muna kila Aling Pasing bago umuwi sa amin. Sakto naman daw na naroon naman daw si Aling Pasing sa kanilang bahay, kaya sinamahan nito si Jaime pabalik sa amin. Ikinuwento ko naman ang tungkol sa minsang pagpapanggap din ng kaparehong aswang bilang si Aling Nanita na anak ng dating may-ari ng abandonadong bungalo na malapit lamang sa bahay namin. At ganoon na lamang ang pagkagulat nila maliban kay Jaime na matagal nang alam ang tungkol doon. Hindi na po muling nagpakita pa ang aswang na iyon, Kuya Bari, mula noong ako'y nanganak. Naging maingat na rin po kami at hindi na nakakaligtaang magdala o magtabi lagi ng pangontra sa aswang. Sa kasalukuyan, Kuya Bari, kami po ni Jaime ay nakatira na dito po sa Cebu City. 2 na po ang aming anak. At mayroon na rin po kaming maliit na negosyo. Ang aking mga magulang naman ay nanatili pa rin sa Antique. Matanda na, ngunit malalakas pa naman. Isang kasaysayan at isang karanasan sa aking buhay ang hindi ko na po malilimutan. Maraming aral ang aking natutunan dahil sa aking karanasan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Hanggang dito na lang po at sana po'y magustuhan po ng inyong mga tagapakinig. Mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat and God bless po sa inyo. Lubos na gumagalang, Sonia. Magandang araw po mga kasundo. Ito po si Kuya Bari. Naku, ito na naman at ako'y sinisipon, kaya't pagpasensyahin nyo na po ang aking boses. Anyway, ito na po ang kwento. Magandang araw po sa inyong lahat. Ganon din sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako po si Isaac. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay isang istoryang may kaugnayan sa mga bertud ng iba't ibang aswang. Isang kwentong hango mismo sa tunay na karanasan ni Arcel, ang kaibigan ng aking tatay. Siya po ay isang bulag at noon pa nagnanais na makakita. Pakiwari niya kasi ay isa siyang bilanggo sa mundo. Yung pakiramdam na malaya siya, subalit napapaligiran ng dilim ang kanyang palibot. Ang dilim na iyon ang nagsisilbing pader o maihahalin tulad niya sa isang rehas. Saang sulok mang siya mapadpad, hindi siya nakakaramdam ng kalayaan. Madalas sumagi sa kanyang isipan ang pagpapatiwakal upang takasan ang buhay na ipinagkaloob sa kanya.
Naniniwala siyang ang pagpapakamatay lamang ang tanging susi upang maibsan ang paghihirap niya sa daigdig. Paulit-ulit na maririnig sa kanyang bibig ang pagbubulas ng mga katagang, "Pagod na ako, gusto ko nang mamatay." Iniaasa niya lang kasi sa kanyang mga magulang ang kanyang buhay. Hindi niya maiwasan ang ma-stress sapagkat tumatanda na rin ang kanyang mga magulang. Gustuhin man niyang tumulong sa kanyang mga magulang pero hindi niya magawa-gawa ito dahil sa kanyang kapansanan. Palagi siyang mag-isa sa buhay at walang kaibigan na mapagsasabihan ng kanyang mga problema. Wala siyang kaalam-alam na ang katangiang iyon pala ang magsisilbing daan upang samantalahin ng mga nilalang ng dilim ang kanyang pagkatao. Kadalasan kasi, yung mga taong may puot, lungkot at iba pang negatibong enerhiya ay sila ang mabilis na nilalapitan ng demonyo. Isang araw, naiwan siyang mag-isa sa kanilang bahay. Ang nanay at tatay niya kasi ay may mahalagang pinuntahan. Nagpaalam sa kanya ang mga magulang niya na gagabihin sila sa kanilang pag-uwi. Pumayag naman si Arcel dahil mas gusto niya ang mapag-isa. Habang tahimik siyang nagmumuni-muni at nag-iisip ng kung ano-anong bagay, nakarinig siya ng mga nagkakalampagang gamit sa kanilang kusina. Palaging nangyayari ito sa tuwing mag-isa lamang si Arcel sa kanilang tahanan. Ang mga plato, kutsara at baso roon ay dinig na dinig niyang sunod-sunod na nagsisibagsakan. Hindi niya maiwasan ang magulat dahil sa hindi maipaliwanag na kaganapang iyon. Nasundan ang pangyayaring iyon ng nakapanghihilakbot na dagpo. May narinig siyang bumubulong-bulong sa kanyang tainga. Mga malalamig na bulong na parabang karga-karga ng hangin sa kanyang paligid. Naging dahilan ito sa pagtindigan ng kanyang mga balahibo, lalong-lalo na sa kanyang magkabilang braso. Parabang walang katapusan ang kalampagan sa kanilang bahay at huminto lamang ito nang may kumatok sa pintuan. "Sino yan?" tanong ni Arcel sa kumakatok. Hindi niya mapagtanto kung tao ba ang kumakatok sa pintuan, lalo pat hindi iyon umiimik. Ilang beses siyang nagtanong kung sino ang nasa labas, ngunit bigo siyang makatanggap ng tugon. Nag-umpisa lang maghinala si Arcel na mayroong masamang loob ang nasa likod ng pintuan. "Iho, makikiinom lamang ako ng tubig. Uhaw na uhaw kasi ako sa haba ng aking nilakbay." Nang marinig ni Arcel na isang babaeng matanda ang nagsalita, kung kaya't dali-dali siyang nagtungo sa pintuan ng kanilang bahay. Naging madali lamang sa kanya ang lahat dahil kabisado niya naman ang bawat sulok o bahagi ng kanilang bahay. Hindi naman siya nag-isip ng masama sa matanda dahil ng mga oras na iyon ay tanghaling tapat pa lamang. Nang mabuksan ni Arcel ang pintuan, sinabi niya sa matanda na manatili muna roon at huwag aalis sapagkat kukuha lamang siya ng kanyang maiinom. Nang magtungo na si Arcel sa kusina, napasigaw siya sa sakit. Naapakan niya kasi ang bubog na nagmula sa nabasag na baso. Sa kabilang banda, narinig niya ang isang pusa na walang tigil sa pagngangaw-ngaw. Nalaman niya na ang pusa pala ang salarin sa mga nagbabagsakang mga gamit nila. Kahit mahapdi ang sugat sa paa, ipinagpatuloy pa rin ni Arcel ang pagkuha ng tubig at dinala niya iyon sa matanda. "Naku, dumudugo ang paa mo, iho. Anong nangyari dyan?" tanong ng matanda at agad niyang hinaplos ang sugat ni Arcel. Nabigla na lamang si Arcel nang biglang sipsipin ng matanda ang dugo na nagmumula sa kanyang sugat.
Napaatras na lamang si Arcel at sinabi niya sa matanda na umalis na lang. Ngunit nagmatigas ang matanda. May inialok ito kay Arcel na isang bagay na makakatulong daw sa binata upang makakita na ito. Arcel, kilala kita. Alam ko kung ano ang problema mo at kung ano ang makakatulong para malutas ang problema mo. Wika ng matanda sa nakapanghihikayat na tono. Napaisip naman ng malalim si Arcel sa kung papaano nga ba nalaman ng matanda ang kanyang pangalan. Gayunpaman, dahil sa hindi tama at weirdong kilos at maging ang mga salaysay ng matanda ay kahinahinala, napilitan si Arcel na pagsarhan ang matanda ng pintuan. Kasunod nun ay ang sunod-sunod na nakarinig naman si Arcel ng mga bumubulong sa kanya. Isang malamig na himig na parabang ginagambala siya. Ang matanda naman na nasa labas ay tumatawa. Humahalakhak ito habang naglalakad ito papalayo. Dinig na dinig ni Arcel ang halakhak ng matanda kahit pa nasa malayo na ito. Hindi mawari niya kung bakit nangyayari sa kanya ang mga kababalaghang iyon. Tinakpan niya ang kanyang mga tenga gamit ang kanyang mga kamay. Hindi siya mapakali at nabalot ng kuryosidad ang buong sistema ng kanyang katawan. Napapaisip siya kung ano kaya ang bagay na tinutukoy ng matanda. Nagkaroon tuloy siya ng kuryosidad kung may pag-asa pa ba na makakita siyang muli. Magdamag na hindi na nawala sa kanyang isipan ang sinabi ng matanda hanggang sa tuluyan ng gumabi pero hindi pa rin nakakauwi ang mga magulang ni Arcel. Kinakabahan na si Arcel ng mga sandaling iyon dahil may naririnig siyang mga kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Para bang may mga hindi maipaliwanag na nilalang ang tila nagmamasid sa kanya. Nararamdaman niyang parang may nakatingin sa kanya kahit pa na siya ay naroon sa loob ng kanyang kwarto. Nang biglang bumilis sa pagkabog ang dibdib ni Arcel nang marinig niya muli ang boses ng matanda na nasa labas. Pinagpawisan ng malamig si Arcel bunsod ng kanyang matinding kaba. Muling sinabi ng matanda na tutulungan nito si Arcel na makakitang muli. Dahil doon, nag-isip si Arcel. Nainganyo siya na alamin. Buong akala niya kasi ay walang masamang mangyayari kapag sinubukan niya ang gustong mangyari ng matandang iyon. Kaya't dahan-dahang inihakbang ni Arcel ang kanyang mga paa patungo sa pintuan at pagkatapos pinagbuksan niya ng pinto ang matanda. Pinapasok niya rin sa loob ang matanda upang masinsinan silang makapag-usap. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ka. Pero kung may kakayahan kang gamutin ang pagiging bulag ko, gawin mo na. Ngayon din. Usal ni Arcel sa matanda. Bakas sa ekspresyon ng mukha ng binata na talagang gustong-gusto niya na makakita na. Wala akong kakayahang gamutin ang pagiging bulag mo. Pero itong mga bertud na meron ako, sila ang may kakayahang gamutin ka. Bibigyan ka ng mga ito ng masaganang kalakasan, lalong-lalo na kung aalagaan mo sila. Napalunok si Arcel ng laway sa kanyang narinig. Napatanong siya sa matanda kung ano nga ba ang mga bertud na tinutukoy nito at saan ito nagmula. Ito ay mga bertud na nagmula sa iba't ibang mga aswang. Mayroon akong bertud ng mga gabunan, bertud ng amaranhig, mga bertud galing sa manananggal, at higit sa lahat ay ang mga bertud ng demonyo. Lahat ng bertud na ito ay nagmula
sa mga nilalang ng dilim. Sa oras na mapunta ito sa iyo, mapunta ang mga bertud na ito, gagaling ka sa pagiging isang bulag kapalit ang pagiging alagad mo ng mga dyablo. Sa oras na mapunta sa iyo ang bertud na ito, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban lamang sa demonyo. Sapagkat sa oras na sumamba ka sa iba, ang mga trabungkong ito ay isa-isang mawawala ng bisa at ang iyong buhay ay hindi na tatagal ng 5 taon. Mahabang salaysayin ng matanda. Dahan-dahan niyang inalis ang lubid na nakatali sa kanyang baywang at doon ay tumambad ang iba't ibang klase ng bato na may iba't ibang kulay, hugis at laki. Hindi man kita ni Arcel ang iba't ibang trabungko, batid niyang nagsasabi ng katotohanan ang matanda. Kahit pa alam niya na may kapalit sa oras na mapunta sa kanya ang mga bertud, buong puso niya pa ring tinanggap ang mga ito. Wala kasi siyang ibang hangad kung hindi ay ang makakita. Ayon pa sa matanda, may mga katulad din siya na nasa iba't ibang panig ng mundo. Layunin daw ng mga kagaya nila ay ang tumulong sa mga nangangailangan. At si Arcel nga ang nakikita niyang higit na mas kailangan ang mga bertud. Ang matandang ito ay maihahalin tulad sa mga sinaunang babaylan o mga ermitanyo. Ang kaibahan lamang, sila ay sumasamba sa dyablo. Dagdag pa nito, masyado na raw siyang matanda at nagnanais ng magpahinga. Pagod na raw ito kaya nais na nitong ipasa kay Arcel ang mga taglay niyang bertud. Dahil buong tinanggap ni Arcel ang alok ng matanda, ipinasa sa kanya ang mga pambihirang bertud. Ibinigay ng matanda ang mga bato na nakapalibot sa kanyang baywang. Pagkatapos, hinawakan niya ang panga ni Arcel at inutusang ngumanga ang binata. Sa tagpong iyon, ngumanga rin ang matanda. Isang maitim na usok ang lumabas sa bibig ng matanda at pumasok ang usok na iyon sa bibig ni Arcel, papasok sa kanyang katawan. Habang nagaganap ang pagsasalin, lumakas ang hangin sa paligid. Biglang bumigat ang enerhiya sa paligid habang si Arcel ay nagsusumigaw. Ang mga bertud na nagmumula sa katawan ng matanda ay bukod pa roon sa mga bertud na ginawang sinturon. Sa tuwing kailangan kasi ng may-ari ang isang bertud, lululukin lang niya iyon upang ganap na maging mabisa ang bertud. Nang matapos ang isinasagawang pagsasalin, pumaya rin ang paligid. Kapwa nawala ng malay si Arcel, ganun din ang matanda. Noong idilat ni Arcel ang kanyang mga mata, dahan-dahan niyang naaaninag ang paligid. Kasunod sa pagkakaroon niya ng paningin ay ang pagguhit ng kanyang ngiti sa kanyang labi. Nang itinuon niya ang kanyang paningin sa matanda, nakita niyang nakahandusay ito sa sahig, nanghihina at naghihingalo na. Kalaunan, may tumulong luha sa mata ng matanda bago ito binawian ng buhay. Walang mapagsidlan ang tuwang nararamdaman ni Arcel matapos niyang makita ang kanyang paligid. Wari bang naging malaya na siya mula sa kanyang pagkakabilanggo sa dilim. Maya-maya lamang narinig niyang tinatawag siya ng kanyang nanay at tatay. Pahiwatig lamang na nakauwi na ang mga ito. Nang buksan ni Arcel ang pintuan, nasilayan niya sa unang pagkakataon ang mukha ng kanyang mga magulang. Pero parang hindi masaya ang mga mukha nito.
walang emosyon na mababaka sa mukha ng kanyang nanay at tatay. Niyakap ni Arcel ang kanyang magulang pero nakapagtataka na tumagos lamang ang kanyang mga bisig sa figura ng kanyang nanay at tatay. Napag-alaman niyang hindi pala katawang lupa ng kanyang mga magulang ang kanyang nakita. Bagkus, nakikita niya ang kaluluwa ng kanyang nanay at tatay. Ibig sabihin, may nangyaring masama sa kanyang mga magulang. Tumulo ang mga taksil na luha ni Arcel sa kanyang mga mapupungay na mga mata. Muli niyang hinanap ang imahe ng kanyang nanay at tatay, ngunit tuluyan ng humalo sa hangin ang imahe ng mga iyon. Nang gabi ring iyon, nabalitaan ni Arcel ang pagkamatay ng kanyang magulang. Ayon sa mga bali-balita, nabiktima raw ng aswang ang kanyang nanay at tatay dahil bakas sa mga bangkay nila ang mahahabang kalmot, mga agat ng hindi ordinaryong hayop at wala na ang mga lamang loob ng mga bangkay. Nag-init ang ulo ni Arcel. Ganun na lamang ang nararamdaman niyang pagkamuhi sa mga aswang. Nang makita niya ang naging kalagayan ng kanyang mga magulang, tanging puot lamang ang namutawi sa dibdib ni Arcel. Hindi niya inaasahan na hindi lang pala ang paningin niya ang nagbukas, maging ang ika-6 niyang pandama ay nagbukas din pala. Dahil sa mga bertud na ibinigay sa kanya, nabuksan ang kanyang third eye. Kaya hindi lamang aswang ang nakikita ni Arcel, maging ang mga multo, masasamang anino, demonyo at iba pang nilalang ng dilim ay nakikita niya rin. Noong una, nahirapan siya sapagkat hindi niya matukoy kung sino ang mga patay sa buhay. Halos wala kasing pinagkakaiba ang mga buhay na tao sa imahe ng mga kaluluwang nakikita niya. Umakto na lamang si Arcel na kagaya ng mga ordinaryong tao. Buong akala niya magiging maayos na ang lahat sa oras na makakita siya, ngunit hindi niya lubos akalaing mas magdurusa pa pala siya. Ganun pa man, ginamit niya ang regalong iyon mula sa isang matandang ermitanyo upang ipaghiganti ang kanyang magulang. Lahat ng mga taong naiengkanto ay tinutulungan ni Arcel. Nagagawa niyang talunin ang mga sakit na likha ng mga kapre, tekbalang, nuno at marami pang iba. Dahil iyon sa iba't ibang bertud na mayroon si Arcel. Lahat na nagkakasakit sa kanilang lugar ay si Arcel ang nagsisilbing manggagamot. Ginamit niya sa kabutihan ang kanyang mga nakuhang bertud. Naging mahusay siyang isang albularyo. Nakalimutan niya rin ang sinabi ng matanda na sa oras na mapasa kanya ang mga bertud ng iba't ibang aswang, nangangahulugan lamang na dapat ay maging alagad siya ng dyablo, na kinakailangang gumawa si Arcel ng kasamaan at hindi kabutihan. Dahil sa pangyayaring iyon, gabi-gabing dinudumog si Arcel ng mga aswang sa kanyang bahay. Nagkaroon ng pagkamuhi sa kanya ang mga nilalang ng dilim. Dumating sa punto, habang abala si Arcel sa pagdarasal sa harap ng maliit na altar niyang nasa kanilang bahay, may negatibong enerhiya siyang narinig. Waring sinusubok ng mga elementong iyon ang kanyang pananampalataya. Naulinigan niyang may tumatawa habang sinasambit niya ang isang banal na dasal. Layon ng nilalang na iyon na guluhin si Arcel sa isinasagawa niyang panalangin. Kahit ganoon, minainam pa rin niya ang manatiling nakapikit habang ipinagpapatuloy ang kanyang pagdarasal. Maya-maya lamang, isa-isang namatay ang apoy sa bawat kandilang sinindihan niya. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang tanging nakikita niya
ng mga sandaling iyon ay ang walang humpay na pagliliparan ng mga kurtina sa bawat bintana ng kanilang bahay. Paikot na inilibot ni Arcel ang kanyang tingin sa loob ng kanilang bahay. Ang mga pintuan ng aparador ay salitang nagbubukas at nagsasara ng kusa. Nakapanghihilakbot ang bawat sandali, ngunit nanatiling matatag ang loob ni Arcel. Hindi siya nagpatinag sa gitna ng paniniil ng nilalang na iyon na hindi niya matukoy. Alam kong kampon ka ng demonyo, kaya sinusubukan mo ako, no? Kahit anong gawin nyo, hindi nyo ako malilinlang. Sigaw ni Arcel na lalo pang ikinabigat ng puwersa sa paligid. May naaninag siyang anino na mayroong sungay at nagpalipat-lipat ang nilalang na iyon sa lahat ng kwarto sa bahay ni na Arcel. Pilit hinuhuli ni Arcel ang imahe ng anino, pero isa lang ang pagkakalarawan niya roon. Iyon ay ang nilalang ng mga dyablo. Ang sirang radyo na nakapatong sa itaas ng aparador ay biglang tumunog. Sobrang laki ng pagtataka ng binata, lalo na't alam niyang matagal nang sira ang radyong iyon. Pakiwari niya ay sinaniban ng masamang espiritu ang radyo. Hindi malinaw kasi ang tugtog na lumalabas doon. Basag ang tinig. Maya-maya ay may maririnig na sigaw na nasundan pa ng isang malakas na paghalakhak. Kung titignan ang radyo ay parang mukha itong nalipasan na ng panahon at nakatitig kay Arcel. Kusa itong nagsalita kahit wala namang baterya. Ang maingay at basag nitong tunog ay napalitan ng malamig na tinig na naging mitya upang panindigan na naman ng balahibo si Arcel. Gumalaw ang radyo at pansamantala itong lumutang sa ere na pahiwatig lamang na may sademonyo ito. Kinokontrol ng dyablo ang bagay na iyon upang takutin ang binata. Pagkatapos ay bumagsak ang radyo sa sahig na naging dahilan upang masira ito. Kahit tinutudyo na si Arcel ng mga demonyong may galit sa kanya, ay naging matapang pa rin siya. Napagpasyahan niyang ipagpatuloy ang naudlot niyang pagdarasal. Muli niyang sinindihan ang mga kandilang namatay. Nang muling nagkaroon ng apoy ang bawat kandila, binaybay muli ng labi ni Arcel ang isang panalangin. Muli na naman siyang pinatitigil ng mga nilalang, pero malakas ang pananampalataya ni Arcel. Anuman ang gawing pang-aabala ng mga dyablo sa paligid ay hindi siya nagapi. Kahit sobrang lakas pa ng hangin, hindi pa rin namamatay ang kandila. Isang gabi, habang tahimik na natutulog na siya, ay nakarinig siya ng mga nakakatakot na huni sa labas ng kanyang bahay. May lagabog din siyang naririnig sa kanilang bubong. Madalas ding may umaaligid-aligid na mga malalaking itim na aso sa kanyang bahay tuwing gabi. Ngunit imbis na matakot sa mga nilalang na iyon, mas nagagalit lamang siya. Bumabalik kasi sa kanyang alaala ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa tuwing nakikita niya ang mga aswang, ay paghihiganti lamang ang pumapasok sa kanyang isipan. Mula nga sa kanyang pagkakahiga ay bumangon siya. Hinigpitan niya ang pagkakatali ng sinturon ng mga bertud sa kanyang baywang. Pagkatapos, kinuha ni Arcel ang kanyang matalas na sundang na magsisilbi niya ring pananggalang laban sa mga mapanghasik na aswang. Hindi na niya hinintay pa na makapasok sa loob ng kanyang bahay ang mga aswang. Bagkus, kusa siyang lumabas at hinamon ang mga nilalang na iyon. Kung talagang matapang kayo, magharap tayo. Hindi yung puro lang kayo pananakot. Singhal ni Arcel kasunod sa paglundag ng itim na nilalang sa kanyang pwesto. Tinamaan siya ng mahahabang kuko nito sa kanyang pisngi. Ngunit kumunat lamang ang balat ni Arcel.
tumalbog lamang ang kuko ng aswang sa kanyang pisngi. Sobrang liksi rin ng kanyang galaw kaya nahirapan ang mga nilalang na talunin siya. Sunod-sunod ang naging pag-atake ng mga ito sa kanya, ngunit ni isa ay walang nagtagumpay na talunin si Arcel. Natakot bigla ang mga aswang sa pambihirang galaw ng binata. Nagsipag-atrasan ang karamihan sa kanila at ang iba naman ay tuluyan ng tumakas palayo sa takot na mapatay sila. Nagsipagtakasan na ang ibang aswang maliban lamang sa isa na matapang nananatili. Lumundag ito patungo sa direksyon ni Arcel at inalaya nito ang binata ng sunod-sunod na pagkalmot. Ngunit bawat kalmot niya ay nasasalag lamang ng itak na hawak ni Arcel. Sa lakas ng atake ng aswang na iyon, nabitiwan ni Arcel ang dala niyang itak. Ipinansalag niya na lamang ang kanyang braso. Nakapagtataka dahil ang kanyang braso ay hindi man lang tinablan ng kuko ng aswang. Para bang kumunat din ang balat sa kanyang braso. Hinala ni Arcel ay dahil ito sa mga bertud na mayroon siya. Noong magkaroon ng tamang pagkakataon, pinulot ulit ni Arcel ang kanyang itak at walang pag-aalinlangan niyang pinagtataga ng sunod-sunod ang nilalang. Ngunit imbes na manghina ito, ay mas lalo pa itong nagalit at lumakas. Tinamaan si Arcel ng malakas na suntok ng aswang na ikinatalsik niya sa isang malaking puno. Dudukutin na sana nito ang lamang loob ng binata. Mabuti na lamang dahil biglang nagkaroon ng tiyempo si Arcel. Nagawa niyang tusukin ang mata ng nilalang gamit ang kanyang dalawang daliri. Umangil ng napakalakas ang aswang at nabitiwan nito si Arcel. Habang iniinda ng nilalang ang sakit, agad na pinulot ni Arcel ang itak at makailang beses niyang pinagsasaksak sa likod ang aswang. Tumagos ang pagkakabaon ng itak sa dibdib ng aswang. Dahil doon, nalagutan ng hininga ang nilalang. Maya-maya'y nagpalit ng anyo ito at naging isang tao ito. Malaki ang pasasalamat ni Arcel sa Diyos dahil napagtagumpayan niya ang mga hamong iyon sa kanyang buhay. Hindi niya maiwasang manalig sa Diyos kaya habang tumatagal, nawawala ang bisa ng kanyang mga bertud. Napapansin niya rin na ang kanyang kakayahan sa panggagamot ay unti-unti nang nawawala. Ang kanyang mata naman ay dahan-dahan na ring dumidilim at bumabalik na sa dati. Hindi nagtagal, isinuka ni Arcel ang mga bertud na isinalin sa kanya nang nakilala niyang matanda. At tuluyang nangang nagdilim ang kanyang tingin hanggang sa bumalik na sa dati ang pagiging bulag niya. Kahit ganun pa man, hindi pinigilan ni Arcel ang manampalataya pa rin sa kinikilala niyang Panginoon. Dahil sa pangyayaring iyon, napansin niyang nilubayan siya ng mga masasamang enerhiya sa kanyang paligid. Wala na ring mga aswang ang gumagambala sa kanya. Ang mga trabungko ni Arcel na wala ng bisa ay inilibing niya sa isang malaking hukay. Wala na siyang balak pa na gamitin iyon sapagkat galing naman ang mga bertud ng mga aswang sa masasama. Mas nanaising pa raw niyang maging isang bulag kaysa ang makakita, ngunit puno naman ng suliranin. Nakontento na lamang ang binata sa buhay na ipinagkaloob sa kanya ng may kapal. Bulag man siya, pero mas nagkaroon siya ng kaliwanagan sa buhay. Nabatid niyang higit na mas epektibo ang panalangin laban sa mga masasamang gawi na umuusbong dito sa muntong ating ginagalawan.
mas makapangyarihan pa rin ang salita ng Diyos at walang kahit na anong mutya ang makakatumbas nito. Hanggat bukas ang ating mga puso para sa Panginoon, mananatili tayong sa Kanya. Sa ganitong paraan, walang masamang elemento ang makakaangkin sa atin. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana'y maitampok mo rin ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Isaac. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kasundo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Meldin. Ang edad ko po ay 37 na at nakatira dito sa lalawigan ng Bulacan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan ng aking ama at ng kapatid na babae na si Ate Hana nang minsang magbakasyon sila. Naganap ang pangyayaring ito taong 1989 doon sa lugar ng Mindanao. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar kung saan po naganap ang pangyayari mga kasundo bilang respeto na rin po sa mga taong naninirahan doon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbabakasyon ang aking mga magulang sa probinsya ng aking ama sa Mindanao. Kaunting description lang po sa baryong kung saang nakatira ang mga magulang ng aking ama. Ang bahay po nila ay nasa liblib na baryo na po. Mayroong palayan ding silang pag-aari at may mga alagang kalabaw ang aking ama na pinapaalagaan niya sa kanyang mga kapatid habang nasa Maynila pa po siya. Ang aking kapatid naman po na si Ate Hana ay talagang nawiwili po noong makarating siya sa lugar ng aking ama. Kaya kapag nagpapastol po ng kalabaw ang aking ama tuwing madaling araw ay maagang gumigising si ate para sumama dito. Noong una ay ayaw pumayag ng aking ina at ng aking ama dahil baka raw mapaano si Ate Hana sa daanan. Lalo na't madaling araw pa lang at baka mamaya ay may matapakang ahas ito o kaya ay may makasalubong silang mga mababangis na hayop sa daanan. May dadaanan po kasi silang talahiban mga kasundo bago makarating sa palayan kung saan magpapastol ang aking ama. Hay naku, hayaan mo na lang yung anak mo, Emily. Napakatigas talaga ng ulo niyan. Gustong gusto talagang sumamay. Panimula ng aking ama. Aba, teka Lucas, mamaya kung mapaano yung anak natin sa daanan, baka makaligtaan mo kapag naging abala ka na sa mga pagpapastol mo. Mabuti kung iisang kalabaw lang yung dadalhin mo. Reklamo ng aking ina. Dahil sa spoiled po ang aking kapatid sa aking ama, kung kaya wala nang nagawa pa ang aking ina kung hindi ang payagan na lang itong sumama na magpastol ng mga kalabaw. Ngunit kabilin-bilinan ng aking ina na wag ilalayo ng aking ama si Ate Hana sa kanyang tabi. Tumango lang naman ang aking ama, kaya nang marinig iyon ni ate ay nagpatalon-talon siya sa tuwa at napayakap pa sa aking ama. Siya nga po pala, itong mga panahong ito ay 11 taong gulang pa lang po ang aking kapatid. At makatatay po talaga ito, kung saan pupunta ang aming ama ay palagi itong nakasunod. Isang araw, pasado 3:00 na ng madaling araw nang gumising ang aking ama para magkape at maghanda na para sa pagpapastol ng mga kalabaw. Gising na rin ang aking lola ng mga oras na iyon
dahil maghahanda rin ito para pakainin ang mga pato at itik doon sa likuran ng bahay. Ayon pa sa kwento ng aking ama, habang nagkakape umano siya nang biglang nakarinig siya ng tunog ng wakwak sa paligid. Kaya napatingin siya sa may balkonahe at nagwikang, "Uy, umuwi ka na! Umuwi ka na sa inyo! Ano, wala ka bang nabiktima kaya inuumaga ka na?" Narinig niyang unti-unting umanong humina ang huni ng wakwak. Pagkatapos ay may nasipat siyang kakaibang manok na kasing laki umano ng pabo at nagbabaga ang mga mata sa dilim. Napakunot-noo ang aking ama at tinitigan niyang mabuti ang manok na kanyang nakita dahil baka namamalikmata lang siya. "Nay, may alaga ba kayong pabo dito?" tanong ng aking ama kay Lola Biseng. "Ito talagang si Lucas oh. Mag-iisang linggo ka nang nagbabakasyon dito sa atin eh. Hindi mo pa ba alam o at di mo kabisado kung ano yung mga alagang hayop natin?" Balik na tanong ni Lola Biseng sa aking ama. Hindi naman po sa ganun, Nay. Pero may nakita po kasi akong pabo dito malapit sa harapan ng bahay niyo." Sagot ng aking ama dito. Napakunot noon naman si Lola at nagmamadaling lumapit sa aking ama para makasigurado kung ano ang sinasabi nito at nagsasabi ba ng totoo ang aking ama. Ayon kay Lola, nang tuluyan na siyang makalapit sa aking ama, ay nanindig ang kanyang mga balahibo dahil sa kitang-kita niya ang napakalaking manok na nakatingin sa gawi nila. Kaya bago pa man mahipnotismo ng nilalang ang aking ama, ay kaagad itong hinampas ni Lola sa bato. Anya pa, para umanong naalipungatan ng aking ama nang hampasin siya ni Lola. At noong tignan niya ulit kung saan nakapwesto ang manok, ay bigla na lang iyong nawala, kasabay sa malakas na paghuni ng wakwak. "Aswang ang nakita mo, anak. Kahit kailan ay hindi pa tayo nakapag-alaga ng pabo," wika ni Lola at may inusal itong orasyon sa aking ama. Iniihip iyon sa ulo nito. Pantanggal umano iyon ng marka ng aswang kung sakali mang namarkahan ang aking ama. Ayon din kay Lola, marahil nalaman umano ng mga aswang na may bagong salta sa kanilang baryo, kaya pinararamdaman nito ang aking ama. Ayon pa sa kanya, mabango raw po kasi sa mga aswang ang bagong salta sa probinsya, o kaya ay kung matagal ka nang nawala sa baryong iyon tapos bigla kang magbabakasyon. Matapos ang pangyayari ay binaliwala ng aking ama na parabang walang nakitang kakaiba noong madaling araw na iyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Isang araw, kasalukuyang nagpapastol ang aking ama at si Ate Hana ng mga kalabaw sa may palayan. Nang sa di inaasahan ay bigla na lang nakarinig ang aking ama ng mahihinang huni ng wakwak. Anya pa, sobrang nakakapanindig balahibo ang narinig niyang huni ng wakwak na parabang bumubulong na lang iyon sa kanyang tainga. Kaya naman, mabilis na kinarga ng aking ama si Ate Hana
at walang pag-aatubiling nagmamadali ng maglakad pauwi ng bahay. Lintik na aswang ka. Mag-aalas 4 na ng madaling araw nang aaswang ka pa rin. Nagmamatabang na wika ng aking ama sa sarili. Ngunit ang nasa kaloob-looban niya ay takot na umano siya. Pero nilalakasan na lang niya ang kanyang loob dahil sa kasama niya ang aking kapatid ng mga oras na iyon. Habang naglalakad ang aking ama ay naramdaman niyang kumakaluskos ang mga dahon sa gilid ng daanan. Kasabay noon ang mahihinang huni ng wakwak. Kung kaya mas minadali pa niya ang kanyang paglalakad para makarating kaagad sa kanilang bahay. Pakiramdam kasi ng aking ama ng mga sandaling iyon ay nakalutang na lang ang kanyang mga paa at hindi na tumatapak sa lupa sa kadahilanang sobrang bilis na ang kanyang paglalakad hanggang sa tuluyan na siyang tumakbo buhat-buhat ang kapatid ko. Ilang sandali lang ay bigla na lamang siyang napahinto sa pagtakbo nang makarinig siyang ng isang pagaspas ng pakpak sa itaas niya. At may naamoy rin siyang kakaibang mabaho na animoy ipot ng manok. At noong tumingala siya ay nanlaki ang kanyang mga mata at napaatras dahil sa may nakikita siyang napakalaking ibon na lumilipad sa itaas at pabulusok sa kinaroroonan niya. Kaya agad tumakbo ang aking ama papasok sa talahiban para hindi siya makapitan ng aswang na humahabol sa kanila. "Kumapit ka lang anak ha, huwag kang bumitaw kay tatay," wika ng aking ama kay ate habang karga-karga niya ito. Mabuti na lang at nakapasok kaagad siya sa talahiban bago pa siya kamuntikang maabot ng aswang. Noong nasa talahiban na ang aking ama ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtakbo. Sugat-sugat ang kanyang kamay at braso dahil sa matalas na talahib. Habang binabaybay niya ang gilid ng daanan sa mga talahiban at malalaking puno para hindi siya malito at mawala papunta sa bahay. Nasipat pa ng aking ama ang aswang na lumilipad sa itaas ng mga punong kahoy at hindi makalapit sa kanya. Kung hindi niyo po kasing itatanong mga kasundo, matagal-tagal na rin po kasing hindi nakauwi ang aking ama sa kanyang probinsya. Kung kaya marami na ang nagbago sa kanilang lugar. Maya-maya'y bigla siyang dinagit ng aswang mula sa itaas, ngunit mabilis ang kanyang pagkilos. Bigla siyang yumuko at sa talahib tumama ang aswang. Kaya ito'y napahiyaw ng napakalakas at pumagaspas papalayo, papaitaas. Takot na takot si Ate Hana nung mga oras na iyon. Ngunit malakas ang kanyang loob dahil alam niyang kasama niya ang aking ama. Makalipas ang ilang minuto ay tuluyan nang nakarating ang aking ama sa kanilang bahay. Kaya sa bungad pa lang ng bakuran ay nagsisigaw na siya at humingi ng tulong. "Inay, hinahabol kami ng aswang!" sigaw ng aking ama. Sakto namang gising na ang mga taong nasa loob kaya kumuha kaagad ng baril de bomba ang kapatid ng aking ama at pinaputukan ang malaking ibong papalapit sa aking ama. Noong matamaan ang nilalang ay umangil na naman ito ng napakalakas bago lumipad na papalayo. Kaagad namang pinapasok siya sa loob ng bahay. Sugat-sugat ang mga paa ng aking ama nang tingnan niya iyon.
dahil sa tumama iyon sa mga tinik ng kahoy at mga nakausling bato. Ngunit kahit ganun pa man ay hindi niya ininda ang sakit na nararamdaman niya. Makatakas lang sila doon sa nilalang. Matapos po ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay hindi na nagpapastol pa ang aking ama ng madaling araw. Hindi bali na daw na tanghaliin pa siya sa trabaho. Wag lang makasagupa ulit ang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Meldin. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.